Praise be to God. Salamat sa Panginoon na habang mainit sa labas, ay malamig naman tayo sa loob. Ano mas gusto natin? Tag-init o tag-ulan? Tag-ulan. Mahirap din ng tag-ulan. Baha-baha, di ba? Kailangan, bago dumating ang tag-ulan, ayos na ang bubong natin at ayos na ang mga drainage. Sa tag-init, pumasok ka lang sa malamig, tulad ngayon, solve na. Pero pagka sobra ang ulan, misa pumapasok ang baha sa bahay. Sino dito nakakaranas na mapasukan ng baha sa bahay? Ako, nararanasan ko yan. At sa tagal pa nga ng baha, magugulat kami, may peace fund na kami. Mga So, sa hapong ito ay napakahalaga na matanggap natin ang kapangyarihan na ito. Tanungin ko lang po kayo ba ay kilalang-kilala nyo na yung katabi nyo? Tingnan mo nga yung katabi mo, pakisabi, sino ka ba? Ayan, sa mag-asawa, mahalagang-mahalaga, talagang kilalang-kilala na nila ang isa't isa para lalong magkasundo at tumagal at maging matagumpay ang pagsasama. Mahalagang-mahalaga ngayong hapon po ay magkaroon tayo ng kapangyarihan na ito. Ano ba ang kapangyarihan na ito? Sapagkat ang kapangyarihan na ito ang magbibigay sa atin ng kalakasang katatagan na makapagpatuloy na mayroong katiyakan na talagang mangyayari yung kalooban ng Diyos kahit pa napakaraming problema. Naniniwala ba kayo na kahit napakarami nating problema, kahit napakarami nating sagabal, matutupad pa rin yung plano sa atin ng Diyos? At naniniwala ba kayo na walang makakapigil para matupad ang plano ng Diyos sa atin? Kagalingan, promotion, kalakasan, kaligtasan. Kapag sa'yo, sabi nga ni Brother Dave, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Meron akong na-expect na i-deliver ng Shopee. Pagdating nung deliverer, nawawala daw yung anak ko, item. At sabi niya sa akin, pasensya na po, at nawala, nalaglag. Okay lang sa akin yun kasi hindi naman ako nagbayad eh. Pero sabi niya, order na lang po kayo, at yung nalaglag na item, aabonohan ko na lang. O sige. Pero pagkalipas ng 2 linggo, yung item na yon may nakapulot. At yung nakapulot, dinala sa bahay namin. At yun ay nasa amin na ngayon. Kaya lang, naka-order na ako ng bagong item. Kaya naka-reserve na lang siya. Ang pagpapala, meron ng pangalan mo yan. May address na yan. Yung promotion na yan. May address na yan, meron ng pangalan mo yan, kaya siguradong-sigurado, dadating yan sa'yo. Kaya lang, kailangan mo munang magkaroon ng kapangyarihan na ito para hindi ka mamumove, sa halip magiging unshakable ka. Sabihin nyo, unshakable. Ano pa yung mga karugtong yan? Unstoppable. At ano yung isa? Unchangeable. Okay? Ito po, ang kapangyarihan na to na dapat tayo magkaroon ay ang the power of knowing God. May kapangyarihan ba ang knowing God? So tayo po tayong lahat. Naniniwala po ko lahat po na nagtagumpay sa Bible. Sila po ay naging matatag at matibay at nakatupad sa pagkatawag ng Diyos dahil kilalang-kilala nila ang Diyos nilang buhay. So basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, go! I will be exalted. I will be exalted. The Lord of hosts. The God of Jacob. Selah. Ayan. Be still and know that I am God. Tayo po ay manalangin.
Manaming Diyos, sa oras na ito, katagpuin niyo po kami sa pamamagitan na yung mga salita, makatanggap kami ng kapahayagan ng mga bagong revelation, O God, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kapangyarihan para magpatuloy ng may kasiglahan kahit sa kabila pa ng mga kasagabalan, mga kabalisahan, mga problema, O Diyos, mga naririnig naming mga bali-balita na nakakatakot, O God. Panginoon, magkaroon kami ng katatagan, katibayan sa pamamagitan, O Diyos, ng pagkakilala sa inyo. Tulungan mo kaming lumago na makilala ka pa naming mabuti, O Diyos, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano mo kami kamahal, O Diyos. Panginoon, hindi kayang ilarawan ng aming salita ang kalakihan ng iyong kapangyarihan, ang kalaliman ng iyong pag-ibig sa amin. Mangusap po kayo through the Holy Spirit. Buhusan kami ng masaganang biyaya. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. So, mga kapatid, ito po ay napakahalagang salita ng Diyos. Dito po nakasalalay kung tayo po ay talagang makakaranas ng malalaking pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hindi na po bago sa atin yung mga malalaking sagabal. Sa inyo bang buhay ngayon may malaking sagabal? Parang nakikita mong pipigil para ikaw ay magtagumpay sa iyong mga pangarap? May nakikita ka bang limitasyon? Meron ka bang nakikitang mga tao na parang pumipigil, parang mga kontrabida? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Ayan. Naniniwala ba kayo na kahit magtulong-tulong pa ang kontrabida, magtulong-tulong pa ang mga sagabal, matutupad pa rin ang plano ng Diyos sa ating buhay? Ang promotion niya, depende lang kung gaano natin kakilala ang ating Diyos. Kung gaano natin nauunawaan ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Di ba sinasabi nga, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Mga kapatid, meron po ditong isang passage na nagtatanong ang Panginoon. Sabi niya dito sa Mateo chapter 16, beginning verse 15. Tinanong sila ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Ayan. Sa pag-water baptism, tinatanong natin yung binabaptize natin, sino si Jesus sa'yo? Pakitanong mo nga ang katabi mo, sino si Jesus? Yan. Ang ating mga mahal na kaibigang Islam, si Jesus ay propeta. Ang ating mga minamahal na kaibigan, si Jesus ay tao. Pero ikaw, sino si Jesus sa iyong buhay? Sumagot si Pedro, ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos. Imagine, natuwa ang Panginoon. To the point, sinabi sa kanya ng Diyos, pinagpala ka. Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig. Sabihin nyo nga, hindi malulupig. Hindi malulupig. Ano ang ibig sabihin ng hindi malulupig? Hindi matatalo. Ano pa? Hindi madadaig. Hindi magagapi. Hindi masisira. Ganda. Ano pa? Hindi mapipigilan. Okay? Hindi maguguho. Ang daming pwedeng ipalit, ano? Ang sabi niya dito, ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Sino ba ang simbahan ng Panginoon? Ito bang building natin? Sino ang simbahan ng Panginoon? Tayo. Sabihin mo, ako ang simbahan ng Panginoon.
Yang katabi mo, yan ang simbahan. Pakitanong nga, matibay ka ba? Kaya ba pag hindi ko kinamayan, matibay pa rin kayo? Sisimba pa rin ba kayo? Paano kung inuutangan nyo ko, hindi ko kayo pinautang? Sisimba pa rin? Paano kung nakita tayo sa palengke, hindi kita binate? Sisimba ka pa rin ba? Ayun, babatiin daw ako. Ang sabi dito, itatayo ko ang aking simbahan at hindi ito matatalo, mapipigilan, malulupig. Kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Napakatibay ng simbahan ng Diyos. Gustong-gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin, matibay. Alam niyo ba ang Israel ngayon? Bansang Israel? Ilan lang sila? 3 milyon lang. Pero hindi sila matalo-talo. Sino ang kalaban nila? Andyan ang Iraq. Andyan ang Hamas. Andyan ang Iran. Andyan ang Russia. Andyan ang ilang milyon sila? Daang milyon. Pero tingnan nyo mga kapatid, walang makatalo. Walang makapigil. Bakit? Makapangyarihan ang kanilang Diyos na buhay. Kaya kapatid, wag mong mamaliitin ang ating Diyos. Wag mong titingnan siya na wala siyang magagawa sa buhay mo. Ang mahalaga lang makilala natin ang lubusan ng Diyos. Ay nawala, Brother Harold? Nawala? At alam nyo ba ang sabi dito, ito pa ha, dahil nakilala ni Pedro si Jesus, ang sabi pa, hindi lang sa itatayo, kasi tinawag si Pedro na bato. Ngayon, ibig sabihin ng bato, matibay, hindi nayayanig. At ito pa sinabi, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. Ang tindi ng kapangyarihan at susing binibigay kay Pedro, no? At ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahihintulot din sa langit. Grabe. Ang sabi sa kanya, gagawin kitang matibay at ibibigay ko pa sa iyo ang susi. At yun ay dahil kilala niya ang Panginoong Hesus na ipinahayag hindi ng tao. Sabi niya kanya, hindi ito pinahayag ng tao. Pinakamahalaga, nakilala mo si Jesus, hindi dahil sa narinig nyo lang sa akin. Hindi dahil narinig nyo lang kung kani-kanino. Kundi personal mo talagang natanggap ang kapahayagan, si Jesus talaga ang anak ng Diyos. Naunawaan mo talaga na siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Hindi dahil may nag-share lang sa'yo, kung hindi dahil talagang narinig mo yan sa Panginoon. At ang Jesus na ito, alam nyo ba, ang the man who turned water into wine can also turn your sadness into joy. Sino dito malungkot? Pakitingin nga ang mukha ng katabi mo kung mahaba. Sino dito walang pera? Yan. Sino dito ang malapit na ang bayaran ng mga bills, wala pang pambayad? Ayan. Alam nyo ba, ang sabi ng Panginoon, kung may kapangyarihan ng Diyos, gawin niyang alak ang tubig, kaya niyang palitan ang ating kahirapan ng kasaganaan. Kaya niyang palitan ng kapayapaan ng ating kaguluhan. Kaya niyang palitan ng kagaanan ng ating kabigatan. Ano ibig sabihin niya? Kayang-kayang baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Sapagkat may kapangyarihan siyang gawin yun. The man who turned water into wine. Nabasa niyo ba yan? Can also turn your sadness into joy. Dahil walang mahirap sa kanya. Kaya naman si St. Paul,
Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1, ito ang dahilan kaya ako dumadanas ng mga paghihirap. Ngunit hindi ko ito ikinahihiya dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko. Kilala ba natin ang sinasampalatayanan natin? Ang sabi niya dito, hindi ko to kinakahiya, hindi ko to kinakabahala, hindi ito gumugulo sa akin. Kahit na dumaranas siya ng mga paghihirap, kabi-kabilang mga pagsubok, dahil, ano daw ang dahilan niya? Kilala niya kung sino ang sinasampalatayanan niya. At natitiyak kong meron siyang katiyakan na maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Hallelujah. Alam niyo, meron po akong isang taong ikukwento sa inyo. Pero bago yan, may pagkakataon, alam niyo ba, talagang nothing happens by accidente. Naniniwala ba kayo walang aksidenteng pwedeng mangyari sa anak ng Diyos? Maring inilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na kung minsan hindi natin maipaliwanag at hindi natin maintindihan. May pagkakataon na para bang gusto mong sumama ang loob sa Diyos, sumama ang loob sa tao, kasi para bang nangyayari yon sa kabila ng iyong pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Inaalaw ng Panginoon yon. Pero kahit i-allow yun ng Diyos, God is in control. Amen? Dito po, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabilang lawa. Yan, sumakay sila sa bangka, pupunta sila sa kabilang side. Iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka rin sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Relax na relax ang Panginoon. Hindi siya naguguluhan sa mga nangyayari sa kapaligiran. Siya ay nakakatulog. Pag kayo ba may mga problema, nakakatulog kayo? Bakit? Minsan nalauna na, hindi ka pa makaidlip kasi iniisip mo, may mga problema, lalo na kapag balisa ka, o kaya lalo na pag sinabi sa'yo ng doktor, hindi ka nagagaling, lalo na pag sinabi sa'yo na darating bukas, papaalisin na kayo sa bahay, lalo na alam mong bukas, enrollment na, wala pang pambili ng mga gamit. Ako nga, sabi ng doktor sa akin, nagka-goiter ako Habang buhay ka nang maggagamot, yung goiter. Dati, ang ganda-ganda ng mata ko Kaya lang, nagka-goiter ako, nagulat na lang ako, lumuluwa siya. Ang sabi ng doktor, kailangan mo nang uminom ng gamot. Habang buhay na yan. Sabi ko, habang buhay, araw-araw iinom ako ng pang-goiter. Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ang kalooban mo, kalusugan, kagalingan, sa pamamagitan ng iyong mga sugat, pinagaling mo na kami. Walang mahirap sa iyo, aking Diyos na buhay. Nag-pray ako sa Panginoon dahil hindi ko matanggap yung sinabi ng doktor, panghabang buhay na daw. Pati yung high blood, panghabang buhay. Siyempre, pag hindi mo ininom yung gamot na yon, ano mangyayari? Baka malaglag na yung mata ko. Dahil pag tinigil ko daw yung pag-inom, talagang patuloy kong mararamdaman ng panghihina, patuloy kong mararamdaman yung mga abnormalities sa katawan ko. Nag-pray ako sa Panginoon. Kapag sinabi ba ng doktor, pinali na yon? Hindi.
Ang sinasabi ng Diyos ang pinali. Kaya lang, depende kung gaano mo pagtitiwalaan ang sinasabi ng Diyos. Ano ang panghahawakan mo? Yung sinasabi ng Diyos o yung sinasabi ng mga doktor? Siyempre, expert yun, di ba? Pinag-aralan nila ng mahabang panahon yun. Katulad yung pamangkin ni sister, di ba? Sabi sa'yo, may crack ang bungo, tapos sumusuka ng dugo. Nakakatakot, may crack. At talagang, ooperahan. Pero hindi. Nilalagay tayo sa sitwasyon ng Panginoon, hindi para tayo ay takutin, hindi para tayo ay magwala, kundi para magpakilala ang ating Diyos kung gaano siya makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. At laking gulat nila, gumaling yung pamangkin niyang si Aika, nawala yung crack at tumigil sa pagsuka ng dugo at ganap na kagalingan ang natanggap ng kanyang pamangkin. Nasaan na ngayon yung pamangkin niyo? Nasa bahay na. Normal nang nakakapamuhay. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Alam niyo, sa pagpe-pray ko, na-lead po ako by faith. Kasi nabasa ko sa Bible. Tumigil po ako sa pag-inom. Huwag niyo akong gagayahin kung hindi ka po kayo nakarinig sa Panginoon, ha? Hanggat di kayo nakakarinig, huwag niyo akong gagawin. Kinakailangan kung ano lang yung maririnig natin sa Panginoon. May kwento pa nga si Jerry. 20 gamot iniinom. Sino? Ate Shirley, hindi ka pa nagpapatotoo. Ate Shirley, ilang gamot yung iniinom mo araw-araw, Ate Shirley? 26. Hindi ka na makakakain. Busog ka na sa gamot. Ngayon, ilan na lang, te? 3 na lang. Sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos na buhay. Hallelujah. At dahil doon nakilala ni Ate Cheryl, talagang walang imposible sa Diyos na buhay. Dito, nagulat sila sapagkat natutulog ang Panginoon sa kaguluhang nangyayari. Sila, gulong-gulo na sila. Natataranta sila. Mamamatay na sila. Pero hindi. Be still. Pag sinabing be still, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Tumahimik ka. Huwag kang mataranta. Huwag kang maguluhan. Kung hindi, manahimik ka sa presensya ng Diyos. At kilalanin mo, siya ay Diyos na lumikha sa atin. Ito ang ginawa ng pangginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil! Kumalma kayo! Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito? Hallelujah. Sino pa talaga si Jesus na maging ang hangin at ang dagat sumusunod sa Kanya? Mga kapatid, gusto kong iwan sa inyo ang isang na-compose ko sa isip ko eh. Yung laki ng blessings, gusto niyo ba makatanggap ng laki ng blessing? Yung laki ng blessing at ang laki ng maa-accomplish natin sa Panginoon, nakadepende kung gaano natin kalaki, kung gaano kalaki ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kung gaano kalaki ang pagkakilala mo sa Panginoon, ganon ding kalaki ang blessing at accomplishment na matatanggap natin sa Diyos na buhay. Gusto niyo ba makatanggap ng malaking blessing? Gusto niyo ba makagawa ng malaking bagay sa ating Diyos na buhay? Ito po, papakilala ko sa inyo si William Carey. Siguro lolo to ni sikat na NBA. Pero ni-research ko, hindi eh. Si Stephen, di ba?
England kasi ito sa UK, Stephen sa Amerika. Siya po ay isang missionary na naging napaka-successful. Siya po ay may motto. At ang motto niya ito, expect great things from God. Umasa ka ng malalaking bagay mula sa Diyos. Attempt great things for God. Ano ba yung attempt? Umasa ka ng malalaking bagay mula sa Diyos at mag-attempt ka. Anong tawag sa attempt? Sumubok o umabot ng mga dakilang bagay para sa Diyos. At yan ang kanyang motto sa mission work. Sino nga ba itong si William Carey? Carey nga. Alam niyo, itong tao na ito, siya po ay naging father of modern mission. Maraming pagbabago sa organization ng mission all over the world because of this missionary from UK. At dahil sa kanya, naitatag ang tinatawag na English Missionary Society. At ito po ay naging model ng maraming mission organization sa buong mundo. At siya po ay naka-accomplish ng matinding mission work. Maraming nakakilala sa India. At nakapagpatayo po doon ng malaking college school dahil sa kanya. At ito pong tao na ito ay nagamit mightily talaga para marami po ang makakilala at mapagpala sa Panginoon. Pero alam nyo, ito pong taong ito, bago po siya naging successful mission work, nagkaroon muna po siya ng parang struggle. Kasi siya maglilingkod siya sa Diyos. Gusto niyo bang maglingkod sa Diyos? Amen. Sino ba dito ang gustong makaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Ang pinaka-way para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, paglilingkod sa Diyos. Hindi lang basta pananampalataya, paglilingkod. Nagkaroon siya ng design maging missionary work sa India. Alam niyo sa India, hindi po madali ang mission work doon. Napakahirap, napakabigat. Pero sabi niya, nagkaroon muna siya ng experiment. Si William Carey po, bago siya nagsimula ng gawain sa India, meron muna siyang gustong patunayan. Gusto muna niyang makilala ng lubusan ang Diyos na ipapakilala niya sa India sa pamamagitan ng kapag meron siyang pangangailangan, hindi niya sasabihin kahit kanino. Ayan. Wala siyang pagpapaalamanan. Hindi niya ikukwento, hindi niya sasabihin, hindi niya babanggitin yung kanyang pangangailangan kahit kanino. Basta siya lang at ang Diyos ang makakaalam ng pangangailangan na yon. Di ba tayo, madalas pag may pangangailangan, hindi natin minsan maiwasan mag-request na prayer. Pastor, pwede po pakisama natin. Maganda po yun. Okay po yun. Tayo nga, pinopromote pa natin yun eh. Meron po tayong bulletin, isulat po natin yung prayer request natin, ipagpe-pray po natin yan. Talagang kailangan po natin magpanalanginan. Pero siya, kakaiba kasi gusto niya mapatunayan, yung Diyos na ipapakilala niya sa India ay talagang makapangyarihang Diyos. Na kahit walang nakakaalam, ay talagang matutugunan yung pangangailangan. So sinabi niya, hindi ko sasabihin kahit ano yung aking kahit kanino kundi Diyos. Meron siyang pangangailangan, yung bayad sa upa ng kanyang bahay, magjujudit na. At wala siyang malapitan, wala siyang masabihan. Sapagkat nasabi niya, hindi niya to sasabihan at hindi siya hihingi ng tulong kahit kanino kundi sa Diyos na buhay. Basta nagpe-praise siya sa Panginoon. Sinasabi niya sa Panginoon lang. Kasi, oo nga, magmi-mission siya eh. Dapat maranasan niyang personal yung kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, 1 linggo na lang, wala pa rin yung pera. 3 araw na lang, wala pa rin yung pera, natutukso na siyang sabihin sa kaibigan niya, sabihin sa kakilala niya. Pero hindi.
Alam nyo, isang araw na lang, the next day, ay talagang mapapaalis na siya sa tinitirahan niya. Alam nyo, nung kinagabihan na, eto pa ang isang challenge. Yung kanyang employer na pinagtatrabahuhan, may anong sakit doon, yung makakalimutin. Alzheimer ba tawag doon? Doktor. Sa sobrang busy, may nalilimutan. Nag-iisa lang siyang assistant, empleyado sa clinic. Isa lang ang sinusweldohan. Nakakalimutan pa. Ngayon, hindi niya masabihan, Doc, sweldo ka na. Hindi niya masabihan. Kaya sabi niya, Lord, ikaw nang bahala. Naniniwala ako na bago pa ako lumapit sa'yo, alam mo na yung pangangailangan ko. Alam niyo, bukas, problema na. Kasi nabigyan na siya ng warning. Nag-ring yung telephone niya. At yung doktor, sabi ng doktor, Nako, William, why did you not remind me? Your salary is due. Okay, you better come here, sabi sa kanya, para maibigay ko na yung sweldo mo. Alam nyo, kumilos ang Diyos, napatunayan niya na talagang walang imposible sa Diyos na buhay. Palakpakan natin ng Lord. So, nung oras na yon, pumunta siya, nabigay niya yung sweldo niya, at nung gabi na yun, nasettle niya yung problema. Mga kapatid, kahit wala kang pagsabihan ng iyong pangangailangan, alam ng Diyos na buhay. Maaaring hindi alam ng katabi mo kung ano talaga yung nararamdaman mo ngayon. Maaaring hindi alam ng katabi mo, may kalungkutan ka sa iyong puso. Tingnan mo ang mukha ng iyong katabi. Maaaring nakangiti yan. Pero meron bang nalilihim sa Diyos na buhay? Wala. Alam na alam ng Diyos ang pangarap mo. Alam na alam ng Diyos ang pangangailangan mo. At kahit wala kang sabihan, kikilos ang Diyos para matugunan ang iyong pangangailangan. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito pa, di napatunayan niya na. Ang kagalingan ng Diyos na buhay, lumayag, pupunta na siya ng India. Isa pang problema, maraming pumipigil sa kanya pumunta sa India. Wala tayong pondo. Hindi ka pwede doon. Bawal ang missionary. Nakarinig siya sa Panginoon. Ikaw ay tinatawag kong maglingkod sa akin, magmisyon, mag-preach ng gospel sa India para maraming maligtas at mapagpala. Kaya lang walang naniniwala. At walang sumusuporta. Kapatid, kahit walang naniniwala sa'yo, kahit walang sumusuporta sa'yo, matutuloy at matutuloy ka sa pagkatawag sa'yo ng Diyos na buhay. May ginamit na tao, natuloy siya sa India. Hallelujah. At dahil sa tindi ng pagkilos ng Diyos sa kanya doon, alam nyo, yung dating bawal ang missionary, nabuksan yung pinto. Pumayag na ang government na pwede na magpadala ng missionary sa India. Kaya, nakita ko dito, huwag ka titingin sa tao. Huwag kang titingin sa sagabal. Tumingin ka lang sa Diyos na buhay. Dahil siya ang nagpasimula ng mabuting gawain sa'yo, walang sagabal, walang makakapigil, matutupad at matutupad ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Alam nyo, dito po sa church natin, hindi pa tayo perfect. Sino ba dito perfect? Pakitanong nga ang katabi mo, perfect ka na ba? May pagkakataon, sa ating pagsunod sa Diyos, ang inaasahan na magpapasigla sa atin ay tayo, isa't isa tayo. Pero sa hindi sinasadyang pangyayari, dahil piniperfect pa lang tayo, minsan tayo ang nagkakasakitan. Kayo ba nasaktan na ng kapatiran? Kayo ba natisod na ng kapatiran? Ano ang nararamdaman nyo? Masakit, parang gusto mo ng suntukin naman, sobra ka naman, Teremi. Parang gusto mo ng panghinaan.
Gusto mo nang tumigil sapagkat para bang wala kang maramdamang suporta o kakampi. Ikaw ay hindi makakarating sa pagkatawag. Wag, kapatid. Pine-perfect pa tayo sa isa't isa. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, makikilala lang tayo ng tagalabas, unbeliever, sa pamamagitan ng pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na hindi sumusuko. Pag-ibig na hindi nakikimkim ng sama ng loob. May sama ba kayo ng loob? Pag-ibig na matyaga. Pag-ibig na mapagpatawad. At ang sabi pa nga, Panginoon, patawarin mo po ako tulad ng pagpapatawad ko sa nagkasala. Kaya nga sinama sa Lord's Prayer yun eh. Kaya mga kapatid, para tayo makapagpatuloy, lagi kang titingin sa Panginoon. Lagi kang titingin, binayaran na ng Panginoong Hesus ang lahat ng kailangan natin para matupad yung kanyang plano at pagkatao. Walang makakapigil. Alam niyo, natuloy siya. Natuloy siya at naka-accomplish siya ng malaking bagay. At hindi malilimutan yung unang araw. Alam niyo kung anong unang. Very interesting po yung buhay ni Mission Carey, no? Unang araw ng paglalayag. Lalayag siya. Meron ang mga manlalayag papuntang India, meron pong islang iniiwasan. Sapagkat ang mga nakatira sa islang iyon, kumakain ng tao. Cannibals. Ayan. Kapag naligaw ka sa lugar na yon, baka walang matira sa iyo, pati buto, sisipsipin ng ilang araw yon. At iba't ibang luto. Minsan gagawin kang adobo, sinigang. Kayo ba nakatikim na ng tao? I mean, sabihin. Pero may nagsabi, masarap daw ang tao. Malinis daw. Sa Bible, di ba kumain ng tao? Sa sobrang hirap, kinain yung anak. Sobrang hirap. At darating, sabi ng Panginoon sa Bible, darating ang isang araw, walang kapantay na hirap ang mararanasan ng buong tao. Yung hirap noon, ng Old Testament na ang mga bata kinakain, pwedeng maulit sa panahon na darating. Kaya mga kapatid, panalangin natin, wag tayong abutan ng panahon na yon. Ngayon, eto, unang araw papuntang India. Yung barkong sinasakyan nila, ba't hindi nila maintindihan? Yung ihip ng hangin, doon sila dinadala. Sa island na yon. At kahit anong control ng kapitan at ng mga crew, talagang doon pa rin sila pupunta. Kaya yung mga tribo doon, yung mga cannibals, nagpipiesta na. Yahoo! Lululululululululu. Kasi palapit na sila ng palapit. Doon sa ano na yon? Sa island na yon. So parang nag-ano na sila, nagkakalundagan na sila. Isang isang linggong fiesta to, kainan to. Ang dami nila dun sa barko na yon. Alam nyo, lahat nagpapanik na. But be still and know He is God. Huwag kang maguguluhan. Ang unang-una mong gagawin, magkulong ka sa isang silid, tumawag ka sa Diyos na buhay. Kapag ikaw natataranta, nagugulo, at parang ano-ano ang naririnig mo, mga negatibo, kung ano-ano napapakinggan mo, yun ang panahon, wag ka munang manonood ng balita. Lalo kang maguguluhan. Kulong ka sa kwarto, hanapin mo ang Diyos. Kung makakaawit ka, umawit ka. Kung makakasamba ka, sumamba ka. At alam nyo, itong si William Carey, lahat nagkakagulo, siya tumawag siya sa Diyos ng buong taimtim at nanampalataya siya. Sapagkat nangako ang Diyos, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Laking gulat nila yung barko na iba yung ihip ng hangin. Kapag kakampi mo ang Diyos, if God is for you, who can be against you? Maski hangin at kalikasan, kakampi natin, mga kapatid. Hallelujah! Lakpakan natin ng Panginoon. Na iba ang ihip na hangin,
na iba ang takbo ng kanilang barko at nakarating sila na maluhati sa Diyos. Alam nyo, the more nating nararanasan ng Diyos, the more nating napapatunayan kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano siya makapangyarihan. Talagang makikita natin, nasa Diyos talaga ang kasagutan sa lahat ng pangangailangan. Ang tanong lang, paano ba natin makikilala ang Diyos? Number 1, kailangan gustuhin nating makilala ang Diyos. Kailangan meron tayong matinding hangarin na kilalanin natin kung sino yung Diyos natin. Sino ako sa inyo? Sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya. Tapos sasabi ng ibang alagad, ikaw si Elijah. Sabi naman, ikaw si John the Baptist. Ikaw Pedro, sino ako? Ikaw ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Mga kapatid, makikilala lang natin ng lubusan ng Diyos kapag talagang inintentional nating kilalanin siya. At ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kung gaano kalaki ang pagkakilala natin sa Diyos, ganong kalaki ang mararanasan nating pagpapala at accomplishment. Yung ating promotion depende sa ating revelation sa ating Diyos na buhay. May nagulat po ko isang babae, nagfile ng resignation sa kumpanya. At ang sabi nung boss, ba't ka nagre-resign? Alam niyo, laking gulat nung boss. Ang ganda ng posisyon niya, maganda ang sweldo niya, pero ang dahilan, nagulat yung boss. Ang sabi niya doon sa boss niya, babae ito. Ang sabi niya, nagre-resign po ako para yung natitira ko pang taon sa aking buhay, ay magamit ko upang lubusan ko upang makilala ang aking tagapagligtas. Sa tingin natin, normal ba yun? Imagine, ako nung nabasa ko yun, magre-resign dahil ang kanyang hangarin, makilala ng lubusan ng Panginoon. Siguro yung boss, ang tingin sa kanya, ganon ano. Sa mundong ito, pag yan ang passion mo, hindi ka normal. Pero alam nyo ba, kapag yan ang passion mo, magiging kakaiba ang takbo ng iyong buhay. Si Pastor Larry, maglilingkod sa Diyos, 4 ang anak. At ang sabi sa kanya, wala kang sweldo, hindi pa bilib sa kanya. Pero hindi siya tumingin sa magagawa ng tao. Naglingkod siya sa Panginoon. At binuhos niya ang oras niya. Ngayon, alam niyo, si Pastor Larry, sarili ng bahay, may sarili ng sasakyan, may anak na sa abroad, napagtapos ang kanyang mga anak sa abroad. Mga kapatid, kung minsan, tinatakot tayo ng dyablo eh. Huwag ka na mag-quiet time, sayang yung oras, babasa ka lang ng Bible. Huwag ka na maglaan ng maraming oras. Naku kapatid, napakalaking biyaya kapag tayo po'y lumalago sa pagkakilala ng Diyos na buhay. Kapag tayo po ay lumalim sa pagkakilala sa Diyos na buhay, magiging unstoppable tayo. Sabihin nyo, unstoppable. Unchangeable. Ano pa? Unshakable. At pero pag hindi tayo nakakilala sa Panginoon, alam nyo kung ano mangyayari? May time ka, may time malungkot ka. May time up ka, may time down ka. At ang masakit, minsan, mas matagal yung down. Bakit? Kasi nadadaig tayo ng ating malabong, limitadong pagkaunawa kung ano magagawa ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Yes, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming huling awit, ikaw ang kumausap sa amin. Ikaw ang kumatagpo sa amin. Lubusan ka pang magpakilala. Panginoon, alam mo yung pangangailangan ng bawat isa. Alam mo yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, huwag kaming bibitiw. Inaalaw mo to
para mag-increase pa kami sa pagkaunawa namin kung gaano ka makapangyarihan at yung gaano ka, Panginoon, mahal na mahal kami. Second song. Kapatid, meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Meron ka bang sitwasyon ngayon? Magalak ka. Rejoice in the Lord always. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Sa pa? Walang hanggan. Yes, Lord! Thank you, Lord. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Oh, Lord.
ngayon, O Diyos. Palayain mo ang lahat ng may kabigatan. Panginoong Yesus, punuin mo ngayon ang kagalakan ng lahat ng may kalungkutan. Panginoon, hipuin mo ang bawat isa sa amin at mapuno kami ng pananampalataya. Mapuno kami ng pag-asa ngayon, O Diyos, sa pangako mo na kasama ka naming makapangyarihan, na hindi mo kami iiwan at pababayaan, na ano man ang mangyari, O Diyos, kikilalanin namin na Ikaw ang Diyos na buhay. Mananahimik, Panginoon, kami at sasabihin namin, kilala ka namin, aming Diyos. Hindi magtatagumpay ang mga kaguluhan sa aming paligid. Hindi magtatagumpay ang mga problema ng gugulo sa aming puso, O God. Ikaw ang magtatagumpay sa amin, O Diyos. Tulungan mo lang kaming magpatuloy na may pagpupuri, na may pananampalataya, sapagkat ang matutupad, ang mangyayari ay ang plano mo sa amin at walang makakapigil, walang makakasagabal. Matatanggap namin ang inilaan mo sa bawat isa sa amin. Ang kagalingan, receive the healing right now. Receive it right now by faith in Jesus' name. Hallelujah. Maging Lord yung pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong mga anak. Mangyari ito, O God, right now in Jesus' name. Maging kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Lord, hihipuin mo sila at ikaw mismo ang magbubukas sa kanilang mga mata at magdadala sa iyong presensya upang lahat kami sa pamilya ay talagang maliligtas, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.